Makalipas ang ilang sandali, binati naman si Chu Qing ng mga tauhan ng pamilyang Ye, bilang Master Jian. Kasabay nun, bigla na lang lumapit ang bunsong kapatid ni Ye Chenxi sa kanya, at nagtanong nga ito sa kanyang ate, na kung pwede bang payakap siya. Masaya naman sumang-ayon rito si Ye Chenxi, kaya dali-dali niyang niyakap ang kanyang kapatid. Nagtanong din ang kanyang kapatid, na kung sino nga raw ang nakamaskara na iyon. At nagtanong din ito na kung pwede bang sa kanya na lang ang kanyang maskara. Tinignan naman ni Chu Qing ang bata na may seryosong tingin. Nagsalita naman si Ye Chenxi sa kanyang kapatid na hindi, dahil ito nga raw ang kanyang kaibigan, at kung gusto niya nga raw ng maskara bibilhin niya nga raw ito mamaya. Sabay pisil nga nito sa kanyang pisngi. Nahihiya naman na nagsaad si Ye Chenxi kay Chu Qing, na kung sakaling magkakaroon tayo ng mga anak sa hinaharap, magiging kasing cute ba nila itong maliit na batang ito? Sinagot naman siya ni Chu Qing, na ayaw niya nga raw ang ganyang anak. Sinabi naman ni Ye Chenxi, na kaya siguro ayaw mo ang lalaking anak, sa kadahilanan gusto mo magkaroon ng anak na babae, at pagkatapos ng lahat, ang mga babae ang mga tagapagmana ng mga henerasyon, sila ang gulugad ng pamilya. Gayunpaman, ang ideya ng pagpapahalaga sa mga babae higit sa mga lalaki ay mali. Kami mismo ay mga lalaki. Ang ibig sabihin nga raw ni Chu Qing ay kahit nakausap ka lang niya, lagi namang nakatingin sa akin ang mga mata niya. Nang sinabi niyang gusto niyang isuot ang maskara ko, sobrang kinakabahan siya. Pagkatapos mong tanggihan siya, parang hindi siya nadismaya. Sa tingin mo, talagang gusto niya ang maskara. Nagtaka naman rito si Ye Chenxi, at nagtanong nga ito na kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. Sinabihan naman siya ni Chu Qing, na ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Ye. Sa panahon na ang pamilya ay nahaharap sa isang kritikal na krisis, biglang may lumitaw na misteryosong mandirigma sa iyong tabi. Ang ilang tao na nagmamalasakit sa iyo ay hindi nakatiis at hindi direktang nagtanong, kaya't nagpadala sila ng isang inosenteng batang mukhang walang kalaban-laban upang hanapin tayo. Nagulat naman rito si Ye Chenxi, dahil may katwiran naman ang sinabi ng bida, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip ang kanyang ina ay dapat na makipagkasundo kay Yemei ang kanyang ikatlong auntie. Sambit din ng bida, sa totoo lang, dati akala ko napakabait mo, pero ngayon higit pa doon. Dagdag din niya, na hindi niya pinigilan ang batang lalaki na lumapit sa atin, at ginamit ito ng kabilang panig para suriin ang mga tao sa paligid mo. Nananatili lang siyang alerto, hindi ba't mabuti iyon? Tinekpan naman ni Ye Chenxi ang kanyang tenga, dahil ang katak nga raw ng bida. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, pinakilala ni Ye Chenxi si Chu Qing, bilang Master Jian ang master ni Chu Qing. Nagulat naman rito si Mrs. Ye, dahil hindi niya nga raw inasahan na may master nga raw ang bida. Kasabay nun, tumingin naman ito sa kanyang kapatid, para masubukan na kung gaano kalakas ang bida. Tumayo naman rito si Ye Jinzo, at nagyaya nga ito sa bida na mag-shake hands sila. Nagkahawak na ang kanilang kamay, at dali-dali nga silang nagpalabas ng napakalakas na pressure para masukat ang kanilang tinataglay nilang lakas. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang tumalsik si Ye Jinzo, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip, napakalakas nga raw ng bida. Kasunod nun, niyaya na ni Mrs. Ye si Chu Qing na umupo na, at nagtanong nga ito na kung bakit nga raw nandito siya. Sinagot naman siya ni Chu Qing, dahil ang Li family nga raw ay pinaghahanap ang kanyang mag-aaral, kaya nandito siya para tulungan ang kanyang estudyante. Nagtanong naman rito si Mrs. Ye, na kung bakit nga raw siya pumunta sa kanilang pamilya. May pinakita naman na isang pills ang ating bida, at nagpaliwanag nga ito na kung bakit siya nandito, dahil sa ibibigay niyang benepisyo sa kanila. Nagpaliwanag din ito, ang dahilan kung bakit namumuno ang pamilya Tang sa ibang mga pamilya sa Jinmen ay dahil kaya nilang maghanda ng mga gamot at nagtataglay ng saganang supernatural na kayamanan, na nagdudulot sa kanila ng isang pambihirang katayuan. Bukod pa rito, ang pagkakaalam niya, nakuha na ng pamilya Li ang lihim na recipe ng pamilya Tang, kaya ang susunod nilang gagawin ay sakupin ang negosyo ng pamilya Tang at pagkatapos ay sirain ang pamilya Tang. Dagdag din niya, noong panahong iyon, nahuli na ang lungsod ng Jinmen, at wala nang paraan si Meng Zui na isipin ang kanyang sarili, lalo na ikaw. Pinagpawisan naman rito si Mrs. Ye, dahil hindi niya nga raw inasahan na may masamang balak pala ang pamilyang Li. Kasabay nun, nagsalita naman rito si Ye Jinzo,
na kung gusto ng pamilya Lee na lumunin ang pamilya Ye, dapat mo munang isaalang-alang kung may gana ba sila dito. Sambit naman ni Chu Ching, na huwag kang magmalaki, kung gusto ng pamilya Lee na monopolyo ang merkado ng parmasya, talagang hindi mahirap lumunin ang pamilya Ye. Masaya naman na nagtanong si Mrs. Ye, na kaya ayaw mong ang pamilya Lee ang magmonopolyo sa merkado, kaya ibinibigay mo ang Ye Kwangdan pills sa pamilya Ye. Ipinaliwanag naman ni Chu Ching, na hindi niya mabibigay ang mga resete na gamot, pero makakapagsimula siya ng kumpanya, ang pamilya Ye ang sasagot sa mga gastos sa hilaw na materyales, at hahanap ako ng taong responsable para sa mga gamot, at nagtanong din ito na kung ano ang tingin ni Mrs. Ye na tungkol sa mga benepisyong ito. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang lumitaw sa eksena ang hangal na si Ye Mei kasama ang kanyang anak, at nagtanong nga ito na kung sino nga raw ang kanilang kasama. Nagalit naman na nagsaad si Ye Jinzo kay Ye Mei, na alam niya ba ang mga patakaran, di ba? At nagtanong din ito na kung hindi niya ba alam na kumatok. Sarkastiko naman na nagsaad si Ye Mei, na wala nga raw kwenta ang patakaran na kung nasa panganib na ang kanilang pamilya. Pinigilan naman ni Mrs. Ye si Ye Jinzo, para matigil na sila sa kanilang sagutan. Kasabay nun, umupo na si Mrs. Ye, at pinakilala niya si Chu Ching bilang Master Jian. Nagsalita naman rito si Chu Ching, na dahil ang pinuno ng pamilya Ye ang kailangang humawak nito, nakakaramdam siya ng hindi komportable, kaya aalis ng araw siya ngayon. Nagsalita naman si Mrs. Ye, hihilingin niya kay Ye Chenxi na sagutin kung ano ang sinabi ng guro, kaya pakiusap samahan mo si Master Jian palabas. Sa kabilang banda, nagsaad naman rito ang hangal sa kanyang anak na si Mayor, na kailangan niyang ring samahan ang lalaki, at ang bisita ay isang panauhin, pero nandito siya para tulungan ang ating pamilyang Ye. Sumang-ayon naman rito si Mayor sa kanyang ina na oo. Kaya maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, sinamahan nila si Chu Ching palabas ng mansyon ng pamilyang Ye. Kasunod nun, nagtanong naman rito si Mayor na kung taga saan nga ba raw ang bida. Sinagot naman nito ng bida, na taga-bundok nga raw siya na malayo sa mga tao. Tinanong din ni Mayor, na alam niya ba ang kapangyarihan ng Lee family. Dadalhin ka ni pangalawang tiya sa isang lugar kung saan maaari kang mamatay. Kahit gaano pa karaming pera ang makuha mo, kailangan mong igalang ang sarili mong buhay. Nagtanong din ito na kung sumasang-ayon bang araw ang bida. Sinigawan naman ni Ye Chenxi si Mayor, dahil masyadong araw itong hangal sa kanyang sinasabi. Lumitaw naman sa eksena ang bata, na nagtatanong nga ito na kung ano nga raw ang nangyayari sa kanyang mga senior sister. Pinansin naman nito ni Ye Chenxi, at dali-dali niya itong sinabihan na masama nga raw. Kumain ng madaming candy, ngunit bigla na lamang itong umiwas kay Ye Chenxi, kaya dali-dali nga itong lumapit kay Mayor para magtago. Naging malungkot naman rito si Ye Chenxi, dahil ayaw sa kanya ng kanyang kapatid, ngunit sinabihan naman ni Chu Ching ang bata na may pananakot. Kaya ang bata dali-dali nga itong humawak kay Mayor sa takot. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagdilim ang pagmumukha ni Mayor, kaya dali-dali niyang tinulak ang bata palayo sa kanya. Umiyak naman rito ang bata, dahil sa ginawa ni Mayor sa kanya, at dali-dali nga itong tumakbo palayo. Sinabihan naman ni Mayor si Chu Ching, na mayroong isang kahangahangang lugar sa Jinmen na tinatawag na Yunjiang River. Kung may oras ka, maaari kang maglakad-lakad doon, pero mag-ingat ka sa mga lakad mo dahil napakalalim ng tubig doon. Sinabihan naman ni Chu Ching si Ye Chenxi, na kaya niyang tulungan si Mayor sa kanyang problema sa pagmumukha. Nagtaka naman rito si Ye Chenxi na kung anong araw ibig sabihin ng bida. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla niya na lamang sinampal si Mayor ng napakalakas, para mabawas ang kakapalan ng pagmumukha nito. Sinabihan niya din ito, na bagamat malalim ang ilog ng Yunjiang River, ngunit maganda sa kanya ang tubig nito, at kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili at huwag niyang isipin na ligtas ka sa maliit na bangka. Nasaktan naman rito si Mayor, at hindi na nga ito nakapagsalita sa takot sa bida. Pagkatapos ng ilang sandali, nakasakay na sila sa kotse, habang inaalis na ni Chu Ching ang kanyang discussing mask. Maya-maya pa, nag-text na si Mrs. Ye kay Ye Chenxi, na pumapayag ng araw siya sa gusto ng bida. Sinabi din ni Ye Chenxi, ang kanyang ina ay sinabihan ang kanyang kapatid na babae, na umalis ng araw ito sa kanyang kumpanya. Nagtaka naman rito si Chu Ching, na kung sino nga raw ang tinutukoy nitong kapatid niyang babae.
Dahil maraming beses na nga raw siyang pumunta sa kanila, ngunit hindi niya ito nakikita, at nararamdaman. Masaya naman na pinaliwanag ni Ye Chenxi, na pumunta siya para maglakbay sa buong mundo. Ang kapatid ko ay napakabait, gwapo, matalino, matangkad, malaki ang dibdib, at may magandang puwit. Mas magaling siya sa lahat ng bagay kaysa sa akin. Binalaan niya din si Chu Qing, na huwag siyang magkamali ng akala tungkol sa kapatid niya, dahil kasal na nga ito. Nadismaya naman rito si Chu Qing, dahil may asawa na pala ito, kaya nagtanong na lamang ito na kung kamusta ang kanyang brother-in-law. Malungkot naman na pinaliwanag ni Ye Chenxi, na sinabi ng doktor na hindi siya aabot ng 30, kaya't naghanap ng asawa ang nanay ko para sa kanya. Tumutol ang kapatid ko, pero hindi niya ito nakayang labanan. Pagkatapos, noong araw ng kasal niya, nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan. Namatay ang anak ng asawa niya bago pa man ipanganak. Huwag mag-alala, aksidente lang iyon. At katatapos lang mamatay ng bayaw ko, at ang nanay ko ay naghahanap na ng bagong lalaki para sa kanya, na talagang ikinagalit niya. At saad din niya, na tumakas ang kapatid niya mula sa bahay, at ngayon 2 taon na itong wala. Sinabi naman ni Chu Qing, na ang kanyang kapatid ay single pa rin ngayon. Nanggalaitin naman sa galit si Ye Chenxi, at pinagbantaan niya ang bida, na huwag niya nang isipin pang akitin ang kapatid niya, kundi papatayin kita. Minura niya din ito na hindi pa ba siya sapat para sa kanya. Umarte naman na parang inosente ang bida, nangangako nga raw siyang walang gagawin sa kanyang kapatid, ngunit ang kanyang nasa isip na kung gusto niyang magdesisyon, kailangan niya na munang makipagkita sa kanya. Wala na lamang nagawa rito si Ye Chenxi kundi ang uminahon, at kasabay nun bigla na lamang itong humingi ng tawad sa bida. Nagtaka naman rito ang bida, at nagtanong nga ito na kung ano nga raw ang problema nito. Malungkot naman na nagsaad si Ye Chenxi, sinabi rin ng ina niya na dapat tumira sa bahay ko ang mga magulang mo para maprotektahan sila. Nakuha naman ni Chu Qing ang ibig ipahiwatig ni Ye Chenxi, at nagtanong nga ito, na sila ay mga bihag, di ba? Napaka-normal lang yan. Umaasa ang pamilya sa mga magulang para mag-isip, at nagsaad din ito na Ye Chenxi, napakabait mo. Sa bagay na ito, mas mabuti si Tang Ziyan kaysa sa iyo. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagdilim ang pagmumukha ni Ye Chenxi, at sabay atake nga nito sa bida, na walang pasabi-sabi. Natatakot naman na nagtanong rito si Chu Qing, na kung bakit nga raw nagagalit si Ye Chenxi sa kanya. Sinabihan niya din si Chu Qing, habang nagkakagulo sila sa sasakyan, na huwag siyang makipag-usap tungkol sa ibang baebe sa harap niya, o magbabayad siya ng malaking halaga. Nagsalita naman si Chu Qing, na hindi niya sinabi dati na aayusin mo ang mga problema sa pagitan ninyong dalawa. Sinabihan naman siya ni Ye Chenxi, na huwag magpanggap, mas pambabae ka pa kaysa sa isang babae. Huwag magpanggap na mahina ka sa akin, at ayaw niyang araw kunin iyon sa kanya. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang may napansin si Chu Qing sa daan, ito ang mga tauhan ng mga Li family, dahil wanted nga raw ang bida. Kasabay nun, sinabihan naman ni Chu Qing si Ye Chenxi, na mag-ingat nga raw ito dahil may checkpoint sa daan. Sinabi naman ni Ye Chenxi, na sila ay lahat mga tauhan ng military intelligence, at bakit sila nakasuot ng uniforme ng traffic police. Ito ay nakakapagtaka, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang naging invisible ang ating bida, para hindi ito makita ng mga traffic police officer. Nagulantang naman rito si Ye Chenxi, dahil hindi niya nga raw alam na kung ano ang nangyayari sa bida. Nagpaliwanag naman rito si Chu Qing, ito nga raw ay isang teknik na ginagawa siyang invisible. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, hinarang na sila ng traffic police officer. Nakilala naman siya ng babae, at nagtanong nga ito sa kanya na kung saan nga raw ito pupunta. Sinabi naman ni Ye Chenxi, nag-hangout lang siya kasama ang kanyang mga kaibigan, at nagtanong din ito na paano ka naging traffic cop kung hindi ka nagtatrabaho sa Military Security Department. Hindi naman sinagot nito ng babae, at dali-dali niya nga pinaalis si Ye Chenxi. Kasunod nun, nagpakita na ang ating bida, at nagtanong nga ito, na kung dati ba nilang hinahawakan ang mga kotse ng ganito. Sinagot naman siya ni Ye Chenxi, na ngayon niya lamang nakita ang mga iyon na ginagawa ang pagharang sa mga sasakyan. Kasunod nun,
bigla na lamang may napansin si Chu Ching sa side mirror ng kotse, na isang itim na kotse na sumusunod sa kanila. Sinabihan niya naman si Ye Chenxi, na magmaneho nga ito ng mabagal. Nagmaneho naman ng mabagal rito si Ye Chenxi, kaya nakumpirma na ni Chu Ching na sinusundan talaga sila ng itim na kotse, at sinabihan niya din si Ye Chenxi, na may sumusunod nga raw sa kanilang likuran. Nagtanong naman rito si Ye Chenxi, na kung ang itim na kotse nga ba raw ang sumusunod sa kanila. Sumang-ayon naman rito si Chu Ching na oo, at sambit din nito, na kaunti lang ang nakakakilala kay Ginoong Jian ngayon, tiyak na pupunta sila sa iyo. Nagtanong naman rito si Ye Chenxi, na kung ang taga-pamilyang Li ba ang sumusunod sa kanila. At kung sila, siya na nga raw ang bahala sa kanila. Sinabihan naman siya ni Chu Ching, na siya na nga raw ang bahala, at tingnan natin kung ano ang gusto nilang gawin. Para sa iyong sitwasyon, hindi masyadong komplikado ang taong ipinadala nila, at kaya niya nga raw ang mga ito. Nainis naman rito si Ye Chenxi, dahil inaakala nga raw ng bida na mahina siyang nilalang. Wala na lamang nasabi rito ang ating bida, kundi ang manahimik. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, bigla na lamang silang hinarangan ng itim na kotse. At kasabay nun, dali-dali nga silang lumabas para atakiin ang sinasakyan ng kotse ng mga bida. Nabahala naman rito ang ating bida, dahil hindi niya nga raw inaasahan na aatake sila ng napakabilis, at kasabay nun, dali-dali niya nga pinotektahan si Ye Chenxi sa kapahamakan. Sa kabilang banda, umatake naman ulit ang isang misteryosong nilalang ng isang Wangchuan bullets, para tuluyan ng pasabugan ang sinasakyan ng ating mga bida. At kasabay nun, nagkaroon naman rito ng napakalakas na pagsabog. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas naman rito sila Chu Ching, dahil sa kanyang napakalakas na aura barrier, at makikita rin rito ang ating bida, na may pinsala sa kanyang katawan dahil sa pagprotekte niya kay Ye Chenxi. Sa kanyang naramdaman na atake, may napansin ang ating bida sa atake ng mga hangal, na ito nga raw ay isang level 1 Wangchuan bullets. At sambit din nito sa kanyang isip, sa kasalukuyan kong kakayahan sa pagpapagaling, ang sugat ay maaaring gumaling sa loob ng isang araw, pero kung ito ay tumama kay Ye Chenxi, tiyak na mapapaslang na ito. Nagkaroon naman ng malay rito si Ye Chenxi, at dali-dali nga itong nagtanong sa bida na ayos lang ba ito. Sinagot naman siya ng ating bida na oo, ngunit kailangan niya nga raw harapin ang mga hangal na iyon, kaya wag nga raw lalabas si Ye Chenxi rito. Wala na lamang nagawa rito si Ye Chenxi, kundi ang pagmasdan ang bida na umaalis, dahil alam nga raw niya sa kanyang sarili na mahina lang siya. At napaluhan din ito, dahil kailangan niya nga raw magpalakas para matulungan ang bida sa kanyang tabi. Malilipat na sa mga hangal, habang nagsasaya ang mga ito, dahil napaslang na nga raw nila si Ye Chenxi. At kasabay nun, aakma na sana silang aalis, nang pinigilan sila ni Chu Ching, at sarkastiko nga itong nagsaad sa kanila, na hindi papatay ang iyong layunin, aalis ka na ba? Hindi ba't hindi ito propesyonal? Pinagpawisan naman rito ang mga hangal at dali-dali nga nila tinutok ang kanilang mga baril sa bida, at nagtanong nga ito, na kung sino nga raw ang ating bida, at nasaan nga raw si Ye Chenxi. Nagtanong din ito, na kung papaano nga raw napunta ang bida sa sasakyan. Napasambit na lamang ang ating bida sa kanyang isip, na sigurado siya na si Ye Chenxi lang ang nasa kotse. Mukhang sila-sila lang ang magkakasama. Ang ilang tao sa Departamento ng Inspeksyon ng Militar ay ilegal na tumutulong sa mga kamag-anak o grupo. Kasabay nun, nagtanong naman rito si Chu Ching sa kanila, na kung sila ba ay ang military officer ng Janwo Messengers. Naging seryoso naman rito ang mga hangal, kaya dali-dali na silang umatake sa bida na wala man lang sinasabi. Madali lamang naiwasan ng bida ang mga atake nila, dahil mahihinang nilalang lang ang pinadala ng Janwo Messengers. Kasunod nun, nagsimula ng umatake ang ating bida ng isang godly hands na pinalilibutan ng malakas na aura sa kanyang kamay. Dahil sa sobrang bilis ng ating bida, sapol naman silang natamaan. Nabahala naman sila rito, dahil hindi nga raw nila kaya ang bida, kaya dali-dali niyang niyaya ang kanyang kasamahan na tumakas na. Ngunit magbabalak pa sana silang tumakas nang biglang lumitaw ang ating bida sa kanilang likuran, habang hawak ang kanilang mga ulo. Kasabay nun, pinagumpugan naman ni Chu Ching ang kanilang mga ulo, para mawalan sila ng malay. Pagkatapos talunin ni Chu Ching ang mga hangal, lumabas na si Ye Chenxi sa kotse, at dali-dali nga itong nagsaad,
na nag-alalang araw siya sa wala. Makalipas ang ilang sandali, gumising naman rito ang dalawa, at natatakot nga silang nagsaad, na sila ang kagawaran ng pagsusuri ng militar, ang mga inspektor ng mga gawain ng militar, hindi mo. Kami mapapatay. Seryoso naman na nagtanong si Ye Chenxi, na hindi ba dapat makialam ang Sword Martial Envoy sa laban ng pamilya sa Jinmen City. Bakit mo ako gustong patayin? Diyan na po natatapos ang ating video. Mga kahangal pa-like and comment naman ako dyan sa baba ng video, at kung nais mong magpasalamat ng sobra, pindutin lamang ang super thanks dyan sa baba katabi ng comment section. At malaking tulong na po sa akin iyan para ganahan ako sa pag-upload araw-araw. Maraming salamat po.